Bakit ka ba nababalisa na sa mundong ito lahat ay kailangang bilhin? Ngunit libre naman ang manalangin. Sa Diyos ay tumingala, yumuko, lumuhod, mga problema at dasal ay iyo lang sambitin. Sapagkat kapag siya na ang nakinig sa iyong mga requests at dalangin, magpakumbaba at magsisi sa mga kasalanan sa kanyang harapan. At siyak na ika'y diringgin. Yun nga, how do I cope? Ayun pala. Okay. Diba? Each individual has different sets of coping mechanisms. You know, I can't say that my coping mechanism can be your coping mechanism as well. And of course, you have to take care of yourself. Ako, dalawa lang talaga yung non-negotiable between sa recovery po ng mental health. Your faith in God. Kung tayo, we spend hours and hours on watching social media, TikTok, etc., playing games, going out with friends. What's 10 minutes of prayer? Hello Kathden fans! Nako, medyo seryoso po ang ating pag-uusapan ngayon. Gusto ko i-share po yung video na ito mga sumers, yung vlog na ito ni Alden tungkol po sa kanyang sinabi about how to cope up with mental health issues. Alam ko marami sa atin ang dumadanas minsan ng anxiety, ng depression, ng stress, mga sumers. Marami ang problema natin araw-araw. Maliit man yan, malaki. Pero isa sa mga pinaka-battle talaga, or one of the battles that people, especially the youth today, are facing ay yung mental health issues, mga sombreros. Kasi bilang mga tao ay hindi tayo ligtas sa mga problema na ganito. And nakakatuwa tong maliit na speech or konting or mixing speech ni Sir Alden, mga sombreros. Kasi ano siya unang-una sa lahat, hindi siya nagtapos ng college. Pero he has been invited to so many conferences, so many groups, mga sombreros, na gusto makinig ng kanyang mga payo, ng kanyang mga counsel, ng kanyang mga advice. And dito ko na-discover yung kanyang pinakasekreto. Why he was able to cope up with certain mental health issue. Kasi nga, di ba, kahit na pambansang bay na siya, kung isipin mo na sa kanya na ang lahat, mga sombreros, nasa kanya na yung fame, yung pera, yung kabaitan. Pero he has this, kumbaga pa, core foundation ng kanyang pagkatao, core value niya, mga sombreros. That is why makita natin na maraming nagsasabi na inside and out, he is a genuine person. Totoong tao, mga sombreros, na kung ano yung pinapakita niya sa kanilang tahanan, ganun talaga siya sa trabaho, sa mga fans, mga sombreros. So number one niya dito na sinabi, i-breakdown lang po natin yung kanyang sinabi. Number one po, yung kanyang non-negotiable, mga sombreros, when it comes to kanyang pagkatao, is yung kanyang faith. Malalaman natin dito, mga sombreros, ang kanyang non-negotiable na transaction, kumbaga pa, o na kanyang ginagawa na hindi pwedeng i-compromise mga kasombreros, na malalaman natin mamaya. Pero sabi niya sa mga paunang statements ni mga kasombreros or paunang speech niya ay we have different way of coping mental health issue. Kumbaga pa, we have, iba-ibang technique, iba-ibang strategy natin para makawala or maalis yung ating mga problema, yung mga stress, mga anxiety, depression, mga sombreros. Kasi mind you, mga sombreros, dito po sa amin, marami na kami nababalitaan na dahil sa stress, dahil sa depression, nagpapakamatay. Kahit yung iba, mga bata pa, kung kaya hindi po biro ang problema ng mental health. Yung iba yung baliw iba rin yung sa anxiety at saka sa depression na pinag-uusapan natin, mga sombreros. Sabi niya, we have a different way or unique yung ating, kumbaga pa, coping mechanism when it comes to recovering from mental health problem, mga sombreros. And tama nga po, meron tayong pagkakaiba or iba-iba yung ating technique. Yung iba gumagala, yung iba pumupunta sa kaibigan, yung iba naman ay kinakausap yung ibang family members, yung iba naman kumakain, stress eating, anxiety, parang ganun, mga sombreros. Yung iba nagkukulong sa kwarto. Yung mga pinakadelikado, mga sombreros, yung gusto nilang mapag-isa lang tapos malalim yung kanilang iniisip. Nako, delikado po yun, mga sombreros, kasi doon pumapasok ang mga negatibong pag-iisip na minsan ay nauuwi sa pagbibigti, pagpapatiwakal, mga sombreros. So yun ang pandelikado, mga sombreros. Kung kaya hindi po basta-basta ang topic or ang vlog na ito, we need to be, kumbaga pa, observant and wise, mga sombreros, sa panahong ito. Isa sa mga sinabi rin niya dito, mga sombreros, ay
Kasi noong 2016, nagkaroon din siya ng anxiety and depression. So mayaman siya noon, no? Nakabili na siya ng Jaguar niya yata na worth million yung kanyang sasakyan, mga sombreros. Tsaka kumbaga pa ma-influensya na siya that time, at tsaka mapera ng mga sombreros, sikat na rin mga sombreros. Tapos sinabi niya dito na madaling mag-advise or madaling makakuha ng advice sa ibang tao. You can go to your friends, you can go to any person around you na malapit sa iyo and then seek for a counsel or an advice. Pero iba pa rin yung nai-experience mo na ikaw mismo yun. Na ako mismo, na ikaw mismo yun. And which is true, mga sombreros, iba yung nakukuha mong tulong sa iba kasi at the end of the day, it's your journey, it's your life. So it's your decision, it's your choice na magpi-prevail kung hindi mo susundin yung iba. And tama, mga sombreros, experience, parati nating sinasabi o naririnig na experience is the greatest teacher. Kung matututo tayo doon sa ating mga life lessons or experiences na naranasan. Pero kung hindi naman tayo natututo dun sa ating experiences, wala po. Patuloy tayong magiging biktima ng anxiety, ng mental problems, mga sombreros, and that is very perilous. Kumbaga pa, dangerous, mga sombreros, or hazardous. Tapos, sinabi niya pa dito na know your weaknesses and strengths. Mahalaga ito, mga sombreros, kasi kapag alam mo yung saan ka malakas, at saka saan ka mahina, mababalance mo siya. Mahina ako dito sa tawag dito sa gantong bagay. So, mag-focus ako sa passion ko para yung weakness ko ma-overcome ko. At saka marami kasing weakness ang tao, whether physical, whether social, spiritual, mental, financial. Marami, mga sombreros, mechanical, maraming kahinaan ng tao, pero marami rin naman ang strengths. Kung kaya kapag alam mo yung mga points na ito, yung weakness or weak points mo at saka strength points mo, mga sombreros, ay makaka-focus ka at mababalance mo ang iyong buhay or gagawin desisyon araw-araw. Tapos sabi niya dito na hindi siya nag-seek ng mga ng medical assistance, or hindi siya humingi ng tulong sa mga doktor or sa mga psychiatrist or sa psychologist, kasi ito yung isa sa napakahalaga, mga sombreros, na yes, siguro yun yung least na pwede mong gawin, na mag-seek ka ng assistance, magpa-consulta or magpa-check up sa doktor. Pero ang magiging impression mo kasi noon, yung utak mo, parang yung mindset mo, mabe-brainwash din siya na may sakit ako sa utak. So parang siya, kailangang ihugasan mo, kumbaga palinisin mo yung pag-isip na gano'n, na you don't need to see a doctor or a psychiatrist or kasi madadagdagan lang din yung iisipin ng ibang tao sa'yo. Nagpa-check up yun sa ganyan, may problema sa isip. So mas lalong madadagdagan yung yung mindset mo, yung isip mo, na kayang isipin ng mga tao kasi gano'n. So, dagdag problema siya dun sa mental health problem na na-experience mo or pinagdadaanan mo. Kung kaya, it's better, sabi niya dito, na although, iba-iba tayong strategy ng coping mechanism, ay it's somehow advisable sa iba, pero yan yung least or yung yung huli mong dapat gagawin, mga sombreros, yung magpapacheck up or magpapakonsulta ka sa isang doktor kung kaya naman. Kasi ang number one na non-negotiable niya dito na ginagawa, mga sombreros, ay yung kanyang faith, yung kanyang daily activity with the Lord. Kumaga pa, prayer, Bible, kasi nakita ko talaga nagde-devotion siya, mga sombreros, no? He has time, sabi nga dito, what is 10 minutes na maglalaan ka ng pagbabasa ng Biblia, manalangin, magpasalamat, kasi at the end of the day, mga sombreros, walang iba since nag-work ako dati sa isang church, marami kami mga kabataan na, alam mo yun, nagsishare kami ng gospel sa mga campus, sa mga campuses, mga sombreros. So marami kaming na-experience or na nakasalamuha, na-encounter at nakilala, mga sombreros, na mga batang nagkakaroon ng problema sa pamilya. So ang unang tatamaan dito yung kanilang pag-iisip or yung kanilang, nai-stress sila. Doon yung magsisimula Yun yung parang ground niya na may stress ang isang bata, ang isang tao. So pag na-stress yan,
tapos hindi na niya alam ang kanyang, kumbaga pa, wala ng tamang direksyon ng kanyang mga desisyon, ng kanyang mga gagawin araw-araw. So, kumbaga pa, it will lead you to experiencing anxiety. And ang pinakamalala, yung depression. So, talagang delikado siya mga sombreros. So far, dun sa mga nakilala namin dati, tapos na share namin ng gospel sa awa po ng Panginoon, ay yun nga, the best po talaga. Ako, I'm a living witness, I'm a living testimony how amazing God is kapag nagdi-deal siya ng tao. Kasi nababago yung kanilang mindset, nagbabago yung kanilang pag-uugali. Kasi mindset, yung sasabi ng mindset ba? Mindset ba? Tama yun mga sombreros, kapag ang tao may tamang mindset, tama rin yung magiging action, tama rin yung lalabas sa bibig, tama rin yung mga desisyon nila sa buhay. Of course, wala tayong perfectong mga desisyon at saka mga choices, pero meron tayong guide. Tamang guide mga sombreros. Ito yung gustong sabihin ni Sir Alden dito na pwede ka mag-seek sa doctor, pero siya, based on his experience, he never did. Okay? So ito, sabi pa niya, darating sa parang kumbaga pa, hindi mo kailangan all the time mag-seek ng approval din ng ibang tao na pag ginawa ko ba to, approve ba sa kanila, magugustuhan ba nila. No, hindi yung tama mga sombreros, kasi pag ganon, makokontrol ka na ng mga followers mo, ng mga subscribers mo, or ng tao sa paligid mo, na depende yun kung yung leader ay yung nag-advise sa'yo ay mga spiritual leaders na mga sa church na base sa Biblia ang kanilang tinuturo. Pwede po yun mga sombreros, pero yung kumbaga pa, kung isa kang influencer, or isa kang vlogger, or isa kang personality, tapos yung tao lang, yung mga sinasabi lang nila yung kumbaga pa magiging guide mo, hindi po tama yun mga sombreros. Kasi sometimes, hindi naman sila, kumbaga pa, dapat may pagbabasehan kang solid at saka tama, which is the Holy Bible mga sombreros. And he is very true, no? Yung faith dapat, yung pananampalataya natin sa Diyos ay hindi dapat yan negotiable. You cannot compromise your faith in God. I-compromise mo na lahat, wag lang si Lord. Parang ganun mga sombreros, no? Tapos sabi pa niyo dito ay nakakapag-spend nga tayo ng hours and hours sa social media, 10 minutes or minutes lang sa pagbabasa ng Biblia, hindi, or wala. Pero dapat ganun mga sombreros, no? Let's do the right thing, yung pagbabasa ng Biblia, at saka yung sa talaga dito mga sombreros, yung faith, kapag ang tao may right foundation, ang kanyang ugali magiging tama. Kaya parati natin isipin mga sombreros na yung faith natin, hindi dapat natin kino-compromise. And dahil sinabi ni Sir Alden mga sombreros ang faith, gusto ko lamang pumbasahin yung definition ng Bible talaga sa about faith mga sombreros, no? Very simple and very easy lang po ito mga sombreros, at very quick. Sabi dito, Hebrews chapter 11 verse 1, sabi dito, now faith is the substance of things hoped for. Okay? Ito rin yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, pero inaasahan natin, expectations. For the evidence of things not seen. Hindi pa nakikita mga sombreros. For by it, the elders obtained a good testimony. Grabe, no? By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things or of things which are visible. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. Ang dami, ang haba nito mga sombreros, no? Yung definition ng faith at saka yung examples ng mga nangyari sa Biblia from the Old Testament down to the present or to the New Testament mga sombreros. That is why sa last part ng vlog natin may nafa-flash doon na yung sa galing yun sa 1 Corinthians 13:13 mga sombreros, na yung kailangan mananatili sa lahat, no? Faith, hope, and love, no? Faith, hope, and love mga sombreros. Although the greatest of these is love, pero yun nga, kasama pa rin dun yung faith na isa sa pinakamahalagang ingredients ng ating buhay bilang mga tao or mortal na mga tao mga sombreros. Ang tula mga sombreros sa vlog na ito ay pinamagatan nating non-negotiable. Non-negotiable ang pananampalataya ni Alden na sagad underground sa pagiging humble.
Dalangin ko yung mental health ay malalabanan natin through reading and obeying the Holy Bible. Stress, anxiety, and depression ay everyday agenda at kasiyahang gawin ni Satanas. Ngunit buong tapang kong sinasabi sa iyo na si Lord ay tutulungan kang makaalpas dahil kay Lord Jesus nagmumula ang kapangyarihan, karangalan, pag-ibig, faith, pag-asa at lakas. Bakit ka ba nababalisa na sa mundong ito lahat ay kailangang bilhin, ngunit libre naman ang manalangin? Sa Diyos ay tumingala, yumuko, lumuhod, mga problema at dasal ay iyo lang sambitin, sapagkat kapag siya na ang nakinig sa iyong mga requests at dalangin, magpakumbaba at magsisi sa mga kasalanan sa kanyang harapan, at siyak na ika'y diringgin. Ako man ay isang buhay na patunay ng kadakilaan ni Lord na mapagmahal at powerful. Sa buhay ng may faith kay Lord, tayo'y tuturuan niyang maging always thankful. Upang ang kanyang mga sinisintang anak na kagaya natin ay hindi lang maging busy sa social media, ngunit maglaan talaga ng oras sa Bible at panalangin. Nawa po ay inyong nagustuhan mga sombreros ang ating content sa vlog na ito. Kung meron kayong mga suggestions, opinions, or overall feedback mga sombreros ay libre po kayo mag-comment. And yun nga, sa bandang huli, faith, hope, and love ang ating dapat na isinasapamuhay mga sombreros. And we thank God, we bless Alden mga sombreros sa kanyang buhay because he's always being used mga sombreros sa gawain din ng Panginoon. And spreading the gospel, spreading love, spreading faith, hope mga sombreros, lahat ng magandang attributes mga sombreros ay present po kay Lord Jesus Christ. Kung kaya ang pinaka the best na example, na pinaka perfect mga sombreros na example, kasi tayo mga tao ay hindi perfecto, ang pinaka the best at perfect example mga sombreros ay si Lord Jesus Christ ng lahat ng kagandahang loob or magandang ugali at characters mga sombreros. Hindi tayo perfecto pero alam ni Lord kung sino yung nagde-desire at gusto talaga na ma-achieve yung kabaitan, yung kahinahunan, na maging humble mga sombreros, no? Kilala niya yung mga nagsusumikap ba? Kumbaga pa, hindi mga easy go lucky or hindi mga pagsawalang bahala lang sa pagiging Christ-like mga sombreros. Yes, we are not perfect, tama po. Pero kilala niya at alam niya yung mga pinili niya at saka yung mga talagang may gusto, may desire, may plano, may desisyon na magkaroon ng faith sa kanya mga sombreros. Yun lamang po, and maraming salamat pa rin po sa mga nagko-comment, sa mga nagbibigay ng kanilang mga suggestion, ng kanilang mga opinions, ng kanilang mga nasa isipan mga sombreros sa ating comment section. And yun nga, maraming salamat sa mga subscribers natin all around the world mga sombreros, sa Hong Kong, sa Denmark, sa Canada, sa Amerika, no, sa California, marami sa California, meron sa West Virginia, basta all around the world mga sombreros, meron pa sa Hong Kong, Cyprus, sa Bahrain, basta sa UAE. Maraming salamat po mga sombreros kasi malaking blessing po talaga ang CAF din para sa atin at sa iba pang mga content creators. God bless you po and see you sa next vlog. Medyo mahaba po ito mga sombreros, pasensya na po. I love you all. Bye bye. See you sa next vlog. Bye bye.